Idol, pag-usapan natin ng malalim itong tanong sa thumbnail, Krista Gamo-Gamo. Grabe ang naging dating nito sa mga netizens, pero dito sa reaction natin, malinaw na malinaw natin iuungkat kung bakit hindi ito insulto, hindi ito pangmamaliit, kundi isa itong simbolo ng transformation ni Krista, lalo na ngayong kasama siya sa Bukang Liwayway, na mismong si Kuya Val ang nagdidirect. Idol, ibang level to. Hindi basta cameo, hindi basta saling pusa. May direksyon, may purpose, may character arc. At dito natin makikita kung bakit hindi gamo-gamo si Krista, kundi isa siyang lumalakas na ilaw sa sarili niyang kwento. Alam naman natin idol kung ano ang karaniwang ibig sabihin ng gamo-gamo, yung insekto na naaakit sa liwanag ng apoy, tapos nasusunog. Pero ang kay Krista, baligtad. Kung may gamo-gamo mang termino na ibinabato sa kanya ng iba, hindi nag-a-apply iyon sa realidad ng journey niya. Dahil hindi siya sumusugod sa apoy para masunog, sumusulong siya sa liwanag para lumago. Ganoon ang klase ng exposure na ibinibigay sa kanya ni Kuya Val, hindi para lumipad ng bulag, kundi para makita niya ang direksyon. Idol, solid ang ginawa ni Kuya Val na pagkuha sa kanya para sa Bukang Liwayway. Sa dami ng pwedeng ilagay, sa daming sumasali, sa daming gustong mapabilang sa proyekto, bakit si Krista? Simple, dahil may raw talent siya. May natural presence sa camera. Hindi pilit ang projection, hindi ang acting, at higit sa lahat, may lamang sa galaw at emosyon na bihirang makita sa baguhan. At aminado si Kuya Val, kapag may potential ang tao, hindi niya tatalikuran. Bukod pa dyan idol, tingnan mo yung naging development ni Krista mula nang sumama sa MyChris. Dati nahihiya siyang humarap sa camera, lagi pang reserved, takot magkamali. Pero ngayon, ramdam mo yung confidence. Hindi yabang kundi yung healthy confidence na alam niyang may sumusuporta sa kanya, may naniniwala sa kanya, at higit sa lahat, may taong proud sa kanya, si Mikoy. Kahit hindi direktang sinasabi, obvious sa mga kilos at tingin ni Mikoy na masaya siya sa mga achievements ni Krista. Idol, tandaan mo to, hindi tatawagan ni Kuya Val ang isang bata para sa acting project kung wala siyang nakita. Hindi niya ipapasok sa isang istoryang seryoso kung hindi niya kayang mag-deliver. Pero si Krista, nakaka-surprise. Yung natural na sweetness niya nagiging selling point. Yung innocence niya, nagiging charm ng karakter. Yung simpleng ngiti niya, nagiging centerpiece ng bawat frame. Hindi mo maipagkakaila, idol na may future talaga siya sa acting kung gugustuhin niya. Kaya yung mga nagsasabi na, gamo-gamo daw si Krista, nako idol, hindi nila naiintindihan ang metaphor. Dahil dito sa kwento natin, si Krista ang gamo-gamo na hindi namamatay sa apoy, bagkus siya yung nakatagpo ng liwanag na hindi nananakit. At ano yung liwanag na yun? Yung opportunity, yung guidance ni Kuya Val, yung suporta ng MyChris community, yung pagmamalasakit ni Mikoy, at yung future niya na unti-unti nang lumilinaw. Idol, imagine mo lang, isang simpleng probinsyana na dati tahimik lang, ngayon unti-unti nang nagbabago ang landas. Akala ng iba, mawawala siya agad. Akala ng iba hindi tatagal. Pero ang hindi nila alam, mas lumalakas ang apoy kapag mas marami ang gustong pumatay nito. Kaya ngayon mas nag-aapoy ang passion ni Krista. Mas nagiging matatag ang loob niya. Mas nagiging determinado siyang ipakita na kaya niya, at hindi siya basta follower lang ni Mikoy, kundi isang independent talent na may sariling lakad, sariling skill, at sariling potential. At idol, hindi lang si Krista ang proud dito. Lahat ng MyChris supporters tuwang-tuwa. Yung mga tunay na nagmamahal sa kanya, hindi yung mga inggit-era at bashers na puro pang babatikos ang alam. Nakikita nilang umaangat ang bata, at deserve na deserve niya. Kaya ulitin natin sagot sa tanong. Krista gamo-gamo. Hindi idol. Krista, ang sinag ng Bukang Liwayway. Idol, dito sa segment 2, pag-usapan natin ng matindi itong tanong na, Mikoy, another goal. Kasi kung titingnan mo ang pattern nitong bata, parang bawat live niya may sariling record-breaking moment. Hindi ito aksidente. Hindi ito tsamba. Hindi ito dahil sa swerte lang. Ito ay kombinasyon ng dedikasyon, consistency, pagrespeto sa supporters, at higit sa lahat, yung puso na walang sawa niyang ibinibigay sa mga nanunood sa kanya. Idol, noong nakuha niya na naman yung goal sa Super Chatters, 10/10 Yellow, boom. Automatic celebration. Pero ang pinakamatindi doon, hindi yung halaga ng Super Chat. Ang mas malalim, yung tiwala ng mga tao kay Mikoy.
Kapag umaabot ka ng ganyang goal ng paulit-ulit, ibig sabihin lang nito, maraming naniniwala sa'yo. Hindi ka susuportahan kung hindi ka totoo. Hindi ka padadala ng solid super chats kung hindi ramdam ng mga tao na may mabuting puso ka. And si Mikoy, nadala niya ang karakter na ito mula umpisa hanggang ngayon. Idol, ang hindi alam ng bashers, hindi madaling mag-host ng live. Hindi madaling mag-engage ng audience. Mas mahirap pa lalo kapag alam mong bawat galaw mo, may mga matang nag-aabang na magkamali ka. Pero si Mikoy, imbes na kabahan, ginagawa pa niyang motivation yung pressure. Kaya bawat live niya, kahit simple lang ang setup, kahit walang arte, kahit hindi scripted, nagbubunga. Dahil genuine, dahil hindi pinipilit, dahil kung ano siya sa camera, yun din siya sa totoong buhay. Kaya nung nahit niya yung goal, hindi na ako nagulat, idol. Kasi kung babalikan mo yung mga nakaraang live, consistent ang performance niya. Hindi siya nagsasayang ng energy, hindi siya nagmamadali, hindi siya nag-a-attitude. Laging may pasasalamat, laging may good vibes. At yung connection niya sa supporters. Nako idol, parang pamilya na. Kapag may nagpapalipad, hindi niya pinapadaan lang. Pinahahalagahan niya. Yung simpleng, thank you, niya, may bigat. May sincerity. Kaya bumabalik mga tao, kasi ramdam nilang appreciated sila. Tapos idol, tingnan mo pa yung mga dumadagdag sa community ng My Chris. Dati mga ilan lang. Ngayon, parang dumodoble. Kasi nga, si Mikoy may aura ng isang taong hindi mo kayang hindi suportahan. Alam mo yung vibe ng isang kuya, barkada, tropa, pero gentleman at may respeto. Ganoon si Mikoy. At kapag pinagsama mo yan, nagiging magnetic personality. Kasama pa dyan idol yung impact ni Krista. Hindi man natin sabihin ng diretso sa segment na to, alam nating lahat na malaki ang epekto ng presence ni Krista sa motivation ni Mikoy. Hindi niya ito sinasabi, pero ramdam sa kilos. Kapag may reason ka para maging masipag, nagiging unstoppable ka. At si Mikoy, hindi lang inspired, super inspired. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit panay ang achievement niya ngayon. Pero idol, ang pinaka-critical dito. Yung consistency ng suporta ng solid My Chris fans. Sila yung literal na, why, bawat goal. Kasi hindi ka maaabot ng 10/10 yellow super chats kung wala kang solid, loyal, at masayang fandom. At ang fandom ni Mikoy. Hindi lang basta viewers. Mga supporters na may sariling puso ring nagmamahal sa kanya. At kung mahal mo ang creator mo, gusto mo siyang iangat. Yun ang essence ng support system niya. At aminin natin idol, habang mas yumayabong si Mikoy, mas napapansin ng mga bagong tao yung kabaitan niya. Kaya lalo siyang sinusuportahan. At kahit may bashers, kahit may inggit, kahit may mga taong pilit siyang ibinabagsak, mas lalo pa siyang tumataas. Kasi bawat negativity, nagiging gasolina sa determination niya na magpatuloy. Idol, sa totoo lang, hindi lang, another goal, ang tama na sagot sa tanong. Ang mas tama ay, Mikoy, hindi lang another goal, kundi mas panibagong milestone na naman. At kung ganito ang performance niya bago magpasko, aba idol. Mukhang taon-taon niya ng tradisyon ang pag-level up. Marami pang darating. Mas malalaking goal. Mas mataas na suporta. Mas solid na livestream moments. Dahil kapag may pusong tulad ng kay Mikoy, hindi mauubusan ng dahilan ang mga tao para sumuporta. At kaya niya ito idol. Kasi deserving siya. Kasi mabuti siyang tao. At kasi, hindi siya nagbabago kahit may achievements na. Idol, pag-usapan na natin itong tanong na pinakamatamis sa thumbnail, makulay ang Pasko ni Mikoy. Sa dami ng nangyayari sa buhay niya ngayon, achievements sa livestream, solid na supporters, blooming na career, at syempre yung inspirasyon na hindi niya direktang binabanggit pero halatang halata naman sa mga kilos niya, naku idol, ang sagot dito ay napakalaking oo. At hindi basta makulay ha, kundi kumikinang, kumukutitap, at punong-puno ng blessings na kusalang dumarating dahil sa kabutihan niyang pinapakita sa lahat. Idol, tingnan mo muna yung atmosphere ng mga live niya sa mga nakaraang linggo. Bawat upo niya sa harap ng camera, parang may sariling, holiday glow. Ramdam mo na masaya siya, ramdam mo na inspired, ramdam mo na fulfilled. Hindi ito yung pilit na saya, kundi yung genuine na parang nanggagaling sa puso. Yung tipong kahit pagod, kahit may mga taong nangbabash o nanggugulo, tuloy-tuloy lang ang ngiti. At yan, idol, ang pinakamalaking sign na maganda ang takbo ng Pasko niya.
Dagdag pa dyan, idol, yung never-ending support ng mga viewers. Isa-isang nagbabalikan ang solid fans niya, dama-dami ang mga bagong supporters, at halos lahat positive ang comment section. Kung may Pasko vibes man, si Mikoy ang tunay na embodiment. Kasi yung mga tao, kapag gusto nila ang energy ng isang content creator, binubuhusan nila ng pagmamahal. Yung mga nagpapalipad ng super chat, hindi lang dahil gusto nilang magpasikat, kundi dahil gusto nilang iparamdam kay Mikoy na proud sila sa growth niya. Pero idol, eto ang mas malupit. Makulay ang Pasko, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. At alam natin kung sino ang pinaka nagpapakulay ng mundo niya ngayon, si Krista. Hindi man ito segment tungkol sa love life, pero hindi mo may kakaila, idol, ibang klaseng glow ang meron kay Mikoy ngayong taon. Yung mga simpleng interactions nila sa live, yung mga sandaling tinginan, yung halos di napapansin pero ramdam ng viewers, nagiging dahilan para mas maging masaya ang vibe ni Mikoy. At yung ganitong saya, idol, hindi yan peke. Hindi yan scripted. At hindi rin yan tinatago ng kamera. At syempre idol, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang blessings na dumarating dahil sa kabutihang puso niya. Alam mo yung kasabihan na kapag mabait ka, kusa kang pinagpupala. Ito na yung literal na example. Habang papalapit ang Pasko, lalo siyang nabibiyayaan, hindi lang financially, kundi emotionally at spiritually. Lahat sumusunod, projects, opportunities, collaborations, exposure. At yan ang nagiging dahilan para mas maging makulay ang holiday season niya. Isa pa idol, yung goal achieved, straight niya, solid na sign na maraming nagmamahal sa kanya. Kung ordinaryo lang siya, hindi siya aabot sa ganitong suporta ngayong taglamig ng taon, na dapat sana quiet season. Pero kay Mikoy, parang summer. Parang laging mainit, masigla, buhay na buhay ang energy. Kaya oo, makulay ang Pasko niya, dahil puno ang puso niya ng pasasalamat. Idol, kung mapapansin mo rin, lumalawak ang circles ng good relationship niya sa mga tao. Marami ang nagbubukas ng pinto sa kanya, mga supporters, content creators, pati na rin mga taong dati hindi masyado lumalapit pero ngayon mas nakikita ang tunay na ugali niya. Kapag ipinapakita mo ang sincerity mo sa mundo, bumabalik ito ng doble. At ngayon, yun ang nararanasan ni Mikoy. Pero ang pinaka-essence talaga nitong tanong na, makulay ba ang Pasko ni Mikoy? Ay hindi lang tungkol sa pagbibigay o pagtanggap. Ang tunay na sagot, idol, ay ganito. Makulay ang Pasko ni Mikoy kasi mahal siya. Ng pamilya. Ng supporters. Ng mga kaibigan. At oo idol, pati ng taong espesyal sa puso niya, kaya mas kumpleto ang vibes niya ngayon. At kahit hindi niya i-post, hindi niya i-drama, hindi niya i-flex, kita mo sa aura niya. Kita mo sa lakas niya magsalita, sa lambot ng boses niya pag kinakausap si Krista, sa confidence niya pag humaharap sa camera. Mayroong bagay, o mayroong someone, na nagpapagaan ng mundo niya. At dahil dyan, ang Pasko niya ngayon hindi ordinaryo. Hindi simple. Kundi espesyal, makulay, punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Kaya idol, wala nang tanong pa. Tuloy-tuloy ang blessings, tuloy-tuloy ang pagmamahal, at tuloy-tuloy ang kulay sa buhay ni Mikoy.